So with that, ang dami niyo pong na-share. Thank you so much po for being active and in our energizer. So in connection po with our energizer, let's see po if ma-address po natin yung mga sinagot po through our topic today. So let me introduce po our resource person. So I think we all know her, our very pretty boss. If you go to our office, you'll probably see her assisting a client. So ganun po talaga siya ka-hands-on. So she finished her Bachelor of Arts degree in Communication Arts here in UPLB, and she has been with HRDO for 5 years and is currently the section chief of the Position Classification and Staff Development in HRDO. So without further ado, let us welcome Ms. Rosaline Mabel M. Himera. Good morning, ma'am. Hi, good morning, Michelle. Morning, everyone. Naririnig po ba ako? Pa-thumbs up naman po kung naririnig ako. Yan. So, let's maximize the use of the reaction button. Sihan, ang dami lang. So, good morning, everyone, and welcome to the Learning and Development Orientation. So, actually, in 2021, so we also conducted similar training to this kasama noong the Enhancing Performance. Okay, so ngayon mas matututo pa tayo plus yun nga i-discuss ko rin today yung ating administrative staff development plan na pwede nating ma-avail as admin staff. Okay, so share ko lang sa inyo no before I start my presentation. So as Vice Chancellor Bello announced a while ago that UPLB received a certification from the CSE Regional Office certifying that the Learning and Development and Performance Management as Level 2. Ano po, Level 2 sa Prime HRM. So we're still awaiting for the assessment of the CSE Ad Hoc Committee para po maging official na yung ating mga evidence requirements entries sa pag-attain natin ng level 2 certification ng Prime HRM. So congratulations UPLB sa lahat ng mga units na nag-contribute, yung mga hininga namin ng mga learning application plan, individual individual development plan, mga sample IPCRs, lahat ng sample documentation sa rewards and recognition. Maraming pong salamat sa inyo. So as you can see though, it's Prime HRM means program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource. So, hindi lang po limited sa HRDO ang Prime HRM. So, when we talk about human resources, so ito po sino po ito? Can you chat? Sino ba itong human resources? HRDO lang ba? Can I see some chat? HRDO lang ba to? Let me see my other screen. Okay. So may nagchat ba? So staff, all employees, so tama po kayo. So HR, human resource, so tayo ang pinaka-importanting component ng isang ahensya, ang human resource. So without us, so walang UPLB. Okay, so congratulations po sa ating lahat. Okay. So I hope you stay with me all throughout the webinar. And as Michelle mentioned earlier, so kailangan po natin ikumpleto ang ating mga webinar requirements para po before you get your e-certificates. So importante po ito kasi ginagamit po namin yan para mas makapag-produce po kami ng mga useful trainings para po sa lahat. So, thank you very much. So now let me start my presentation. Okay, so let's start. Okay, so the human resource management is composed of different systems, namely recruitment, selection, and placement, performance management, learning and development, and rewards and recognition. So, yan, dati hiwa-hiwalay yan sa atin. May lumalakad ng kanya ang recruitment, lumalakad ng kanyang performance management, learning and development, and rewards and recognition. But noon nga pong dumating ang ating mga competencies. So ito ay ginawa natin noong 2019 to 2020. So nababind na nito unti-unti ang ating mga HR system. So kapag totally na-bind ito,
So ito ay magli-lead sa competency-based human resource management. And of course, so mamimit natin ang ating mga vision, mission, goal, ang ating major final output, and of course, yung ating mga targets and goals sa IPCR at OPCRs, mamimit din natin. Okay, so gusto natin maging strategic human resource management, magkaroon nito in the near future. Okay. So ano nga ba ang gamit ng learning and development? Okay. So ano nga bang pumapasok sa isip nyo pag sinabing learning and development? Can you use the chat box to type any keyword or phrase? Okay, so skills enhancement according to Miss Caroline Kitt. Okay. Trainings. Okay, innovation. Self-growth. Okay, improvement. Okay, pwede po tayo mag-chat para hindi po tayo capacity building, competencies. Okay, so sige, chat nyo lang po dyan ang ideas nyo for learning and development. Okay, so it says here, learning and development is a set of systematic and planned activities designed by an organization to equip its members with necessary competencies to meet current and future job requirements. So yung pala ang learning and development, ano? So isang set siya ng planned activities. So hindi lang siya limited sa training lang, learning and development na yun. So there are a lot learning and development. So learning, pumapasok dyan ang training. So ang mas malaking word natin ay learning and development. So syempre, hindi tayo magsistick lang sa acquiring ng skills, but we have to develop, improve, for career advancement. So according to Philip Levins, so learning is concerned with acquisition of knowledge, skills, and attitude. Okay, so yung mga ina-attendan natin na training na yan or may simpleng pa-meeting. So learning po yan. While development is the broadening and deepening of knowledge in line with one's development goal. So pag pumasok ang development, ibig sabihin tayo ay may long-term goals, tayo ay may plano, at dapat lahat ng mga learning interventions ay pasok nito. Okay? So, ang main goal ng learning and development according to Levins is to develop or change behavior of individuals. Okay? So, hindi lang ito basta nag-acquire ng knowledge and then tapos na. So, ang pinaka-importante actually dito is yung change ng behavior. Okay? More than anything else. But, of course, this is quite difficult to attain, ano? Kasi hindi hawak ng trainer ang change ng behavior. So, it starts within you. Okay, so ito po ang magiging challenge natin when we do the learning and development. So ano nga ba ang benefits? Ano bang nakukuha natin pag meron tayong well-established learning and development? First, so ito ay nakuha ko sa source sa internet. So marami nagsasabi na it improves employee performance. Agree po ba kayo? Na kapag nag-attend tayo ng training, nai-improve ang ating performance? Can I see thumbs ups? Okay. Yan. So, naniniwala sila. Totoo po ito. Dahil, yun nga, kapag tayo ay nag-aral, na-engage tayo sa iba't ibang learning and development interventions, so may matututunan tayo. And of course, i-apply natin yun sa ating everyday performance. So, mag-i-improve po tayo. Ikalawa, employee engagement and motivation. Okay, so syempre, kapag ang ating mga empleyado ay pinapadala natin para umattend ng training or binibigyan talaga natin sila ng training, syempre matutuwa ang ating mga empleyado. Ano? Kasi ang pagbibigay ng training ay isang pag-aalaga. And part yan ng strategic human resource. So dapat inaalagaan ng empleyado at binibigyan silang ng motivation para magtrabaho ng maayos sa araw-araw. So ika nga, para saan ka ba bumabangon? Okay, so para ba sa trabaho or para lang ba sa sweldo? So sana hindi lang para sa sweldo, kundi para rin makapagsilbi tayo sa bayan. So yan naman po ang dahilan kung bakit tayo naandito sa UPLB para makapagsilbi sa bayan. Okay, ikatlo, helps develop future leaders. Okay, so sa training pala, ano, so
nakakatulong din pala ito dahil nga meron kang engaged ang iyong empleyado, motivated ang iyong empleyado. So, yan, kapag well-trained sila, ay naalagaan sila. So, syempre, nagkakaroon yan ng initiative, nagkakaroon yan ng innovation. So, natututo silang mag-lead. And yun nga, so with the training, so nagkakaroon tayo ng mga uh, future leaders. And ika-apat, competitive advantage. So, alam naman natin, so, syempre, gusto nating umangat sa ating mga posisyon. Nag-a-apply tayo sa ating sa ibang posisyon para mas tumaas, ano? So, or kung may nag-a-attend sa atin na ICS, gusto nating ma-permanent. So, syempre, kapag meron kang training, ano, advantage yon kahit pa sabihin natin na yung isang posisyon ay hindi nire-require yung training, pero pag may training ka, pwedeng mabilang yon, advantage mo yon over the other applicant. So, kailangan natin mag-invest dito. Okay? Okay. So, ano nga ba yung iba't ibang learning and development interventions? Ano po ba yung mga alam natin? Pwede po bang makikichat sa chat box kung ano-ano yung mga alam ninyo na learning and development interventions? Okay, na gagawa nyo na sa office or yun nga, ibinibigay sa inyo, nare-receive nyo. Yan, wala po nag-chat. So, number 1 actually siya sa Mentimeter ni Miss Michelle. Number 1 yun. Starts with T. Sabi na ba? Yan. Yan, seminars, mentoring, coaching, training, yan. So, actually, ang pinaka-common natin na alam na learning and development intervention is training. So as I have said earlier, training is just a part of learning and there are a lot of it na hindi lang tayo aware na learning and development interventions pala yun, na pwede pala yung i-count as training. So ito yun. Okay. So una muna, ang learning and development interventions ay ginagamit para ma-meet ang competencies for the current position. So kung tayo po ay may gap, kung merong medyo hindi tayo makasunod sa hinihingi sa atin na kakayanan, so ito pong learning and development interventions ay nakakatulong para ma-meet po ang ating competencies for our current position. Ikalawa, so pwede rin po ito mag-increase ng competency sa inyong position. So kung gusto niyo pang mas ma-develop, so, tayo rin po ay learning and development intervention. Ikatlo, so syempre, kung ikaw ay well-established na, at tingin mo ay kaya mo nang umakyat sa isa pang posisyon, sa isa pang career ladder, so ang learning and development interventions din po ay nakakatulong para ma-meet ang competencies for the next higher position. So, balikan ko lang po yung mentee ni Miss Michelle kanina, no? So, it says here, okay. So, ang sabi dito sa tanong na, how would you describe your current job performance? So, maraming grupo or maraming nag-respond that I'm performing well, but I can do better if I have a few additional knowledge and skills. So, in this case, so nasa gitna po tayo ng meeting the competencies for current position and increase competencies for the current position. Ano po? And then, yun nga, I'm doing okay, but I need to gain a lot more knowledge and learn more skills. So, papatak po siya doon sa purpose number 1. So, to meet competencies for current position. So, inaasahan po natin na sa tulong ninyo, yun nga po, kapag kayo ay nag-accomplish ng mga forms namin after the webinar. So, yun po ay nakakatulong para makapag-develop pa po kami ng mga trainings for you na fit sa competencies ng position at para po sa inyo. Okay. So, so ito yung pinaka-common, but before we attend to different learning and development interventions, so attending or participating in a learning and development activity involves commitment. So, pag sinabi natin commitment, what's the first thing that comes
into your mind when we say commitment? Paki-chat nga po sa chat box. Medyo interesting tong tanong. Commitment. Ano pong pumapasok sa isip niyo pag sinabing salitang commitment? Focus, dedication, time, willingness, dedication, involvement, responsibility. Gaganda ng sagot natin, no? Sige, mag-chat lang po kayo dyan. Tingnan natin later. So, tama po. So, when we say commitment, so dapat ay may focus. So, pag sinabi natin focus, dito lang tayo, mag-aral tayo. Kung tayo ay binigyan ng pagkakataong umattend sa isang learning and development activity, mag-focus po tayo. Ano? Kasi, ah, sayang yung time. Ano? So, official time naman po yan. Hindi po kayo naka-leave. So, make sure na nandun yung focus, yung readiness. So, every time na nagpapa-learning and development invitation kami, so nilalagay po namin na you make sure that your internet connection is stable. So, bakit? So, yun nga, para ma-avoid yung interruptions, makapakinig kayo ng mabuti, at yun nga po, lahat ng mga sinasagutan natin ng mga online forms ay magawa ninyo. Ano? Kasi part po talaga yan ng learning and development. Ano po, hindi po mag-exist ang learning and development kung walang mga pre-test and post-test to test your stored knowledge and the learnings after your attendance to training and also yung learning application. So, saan po namin malalaman kung saan nyo siya i-apply. Ano po, and yun nga, yung ating webinar feedback. So, nalalaman po namin dyan kung saan namin kailangan i-improve ang aming training. So, importante po yun. So, focus. Next is, yun, apply the learning. So, na-mention ko na. So, hindi lang nag-attendance ka at nakakuha ka ng certificate ay tama na. So, dapat ito ay ini-apply mo sa iyong trabaho. And of course, you share the knowledge. Okay? So, yun nga, dahil alam naman natin dito sa UPLB na limited ang ating budget, ano, especially kung a-attend tayo sa mga trainings na pinoprovide ng mga private and external learning service provider. So, i-share natin ang knowledge sa ating mga kasama. Okay? Okay, so there are different types of learning and development interventions, as I have mentioned earlier. So we have formal training classroom. So ginagawa namin natin ito. So itong tulad na webinar na ito ay isang klase ng in-house training na online. Okay, so hintay lang po tayo ng konti. Ano? So once na mai-set up na po namin ng budgetary requirements para sa mga trainings, ay magkakaroon na po tayo ulit ng regular face-to-face training. Gusto niyo po ba yun? As in face-to-face? Mas masaya ba ang face-to-face or ang webinar? Sino nagsasabing face-to-face? Pakitype nga po ang face-to-face, ang gusto training. F2F, yan. F2F. Yan, dumadami. So, ano bang benefits ng face-to-face training? Bakit gusto nyo ng face-to-face training? Gusto rin naming malaman yan. Yan, dahil do sa food, yan. Mas engaging. Mas gising ba pag face-to-face? Yan. So, yun nga raw, no disturbance, mas na-address yung immediate concern, mas yun nga, yung interaction, mas buhay, more focus. O nga, kasi pag webinar, ang ginagawa natin, alam ko din yun. So, nag-multitasking tayo pag naka-webinar. No? Pero hindi po dapat ganun. Okay, so whether it's face-to-face or webinar, so naandun po ang focus. Bigyan natin ang 3 oras, ang 1 oras. Minsan lang naman po ito. Ano? So, yeah. So, thank you for your comments. So, ilagay nyo rin po yan sa webinar feedback later. Ano po, pag nag-accomplish sila ng mga comments. Next is, doon sa external naman. So, yun nga po, kung tayo ay mag-a-attend ng training sa civil service or so other external learning and development providers. So, pwede rin po yan. So, it's a form of external training, whether face-to-face or webinar form. Okay, next is on-the-job training. So, yun pala, ang training naman pala ay hindi lang limited sa face-to-face, may on-the-job. Ano po ba ito mga ito? First is yung shadowing. So kung makikita niyo yung picture, so anong nakikita niyo sa picture? Anong ginagawa nung nakamaroon? At anong ginagawa
noong naka-black. Okay, so as you can see from the picture, so si naka-maroon, may hawak siyang notebook. No? Nagtitake notes siya. And yung naka-black, so siya yung regular employee. So she is taking notes on how the regular employee or her coworker does the job. Okay, nagtitake notes, inoobserbahan kung paano ginagawa ang isang trabaho. So yan po ang shadowing. And it's a form of learning and development. Okay, so later on, ipapakita ko sa inyo kung paano ba ito makikredit sa inyong mga PDS as training. Okay? So yeah, it says here, shadowing is an informal way of for someone to learn what it's like to perform a particular job. So an individual follows around or shadows the worker already in that role. So ang shadowing ay commonly na ginagawa natin kapag meron tayong bagong empleyado. Ginagawa ba ito sa opisina ninyo or salang na kaagad? Okay, gawin mo to. So, hindi na on board, diretso papel na. Yan, may nag-thumbs up. Yeah, so nangyayari po actually yan, no? Kasi nga, wala tayong proper na na program for this. So, later on or by next year, ilalabas na natin ang onboarding program para hindi na maligaw ang ating mga bagong empleyado. No? So, abangan niyo po yan. Napakagandang programa po niyan. Bibigyan namin ng mga units ng templates para kung paano natin i-orient ang ating mga bagong empleyado. At para na rin doon sa mga hindi nakapag-onboard. Ano? So, pwede pa rin po yan sa inyo. So, that's shadowing. Okay? Next is another on-the-job training is knowledge sharing. So, just like the picture. Kayo po ba ay nagtitipon-tipon sa inyong office? At nag-share na inyong mga kaalaman sa mga bagay-bagay? Halimbawa, paano ba magawa ng TO? O halik kayo, sama-sama tayo. Yan, may nag-yes. Very good po tayo dyan. Yan. So, tayo po ay may tipon-tipon, short meeting, kung ano man, paano natin mapapaganda ang ating serbisyo, paano natin mas mapapadali ang ating trabaho. So, knowledge sharing is also a kind of learning and development intervention. Okay, next is job rotation. So, usually pag naging okay na kayo doon sa current position nyo, so gusto nyo ring malaman yung ginagawa ng inyong colleague na iba doon sa ginagawa nyo, so pwede kayo noon, pwede kayong i-rotate ng inyong supervisor or ng inyong unit head. Okay, so especially tulad dito sa HRDO kasi, so mostly specialist kami. So as you can see, meron kaming 3 sections. So specialist yung may yan, may specialized sa recruitment, may specialized sa staff development, and may specialized sa benefits. But through this job rotation, so yun nga, nalalaman din namin kung paano ginagawa ng aming mga colleagues from other sections, yung kanilang magagawain. And then, yun nga, job rotation also helps the continuity of the operation. So, para hindi ma-disrupt yung inyong operation sa office, hindi pwedeng sabihin na, ay, wala si ganito. So, ayaw natin nun, di ba? Wala po si ganito, balik na lang kayo. So, ayaw natin nun. So, we make sure that every client that comes to our office, yun yan, napagsisilbihan natin sila. Okay? Yan. Next is, okay, ano naman to? So, meron ba nito? So, pwede rin pala ang self-development. Okay, so pag self-development, so sarili mo nga niyan, enrollment. No? So pwede kang manood ng video tutorials. So kung kayo ba ay nahihirapan sa Excel or sa Word or how to navigate email and Zoom, so ang daming readily available na online video tutorials sa YouTube. Siyempre, pipili lang kayo ng credible, and also sa aming HRDO website. So naandun po yung ilan sa mga video tutorials on Google applications na pwede nyong i-access. Ano po? Kasi pinanood naman po namin yun at okay siya. So, kaya naandun po siya sa aming website at nire-recommend po namin na yun yung maging reference nyo when it comes to yun nga po, tutorials on MS apps or Google apps, I'm sorry. So, pwedeng online video tutorials. Pwede kayong mag-enroll sa
self-paced programs, ano? So marami yan online. Pwede rin kayo mag-aral, no? So kung hindi kayo nakatapos ng college, pwede kayo mag-aral, pinapayagan naman natin yan. And then sa ICS din, or kung may gusto mag-MS, so meron din tayong mga reduced fee, ano? So privilege po yan ng ating mga empleyado. So pwede po tayong mag-aral. And then, of course, yun nga, pagbabasa ng libro, mga articles, mga helpful articles sa internet. So, yan po ang pinakamadalas nating ma-access. So, pwede nyo pong gawin yan sa pang-araw-araw. Okay? Okay? So, paano ba mare-record yung mga nasabi nating mga learning and development intervention? So, paano ba siya magiging valid as training? So, meron po kaming inihanda dito na learning and development intervention form. So, in case na kayo po ay magsusubscribe or yun nga po mag-enroll sa isang self-paced training or kung kayo ay magsa-self-study or kung kayo ay yun nga magkakaroon kayo ng shadowing or job rotation. So, ilalag lang po natin dito sa form na to yung gagawin. Okay? And then, so, nandyan, pangalan nyo, ang inyong posisyon, i-tick nyo lang kung ano yung type ng learning and development intervention. So, kailan ang start at end date. Ano yung mga activities dito na pwede in bullet form para mas madali pong basahin. At yung mga key takeaways doon sa inyong ginawa at learning application. So, ito pong form na ito ay isasign ninyo ng immediate supervisor at ng unit head at isasubmit po ito sa HRDO via Google Form. So we will provide you the details in a form of memo. So maglalabas po kayo ng memo niyan kasi kailangan po namin dito sa HRDO na makuha lahat ng mga ina-attend ng learning and development activities ng bawat admin employees kasi part po ito ng documentation natin sa learning and development. So sabi nga ni CSC, nire-require nila na at least one learning and development intervention per employee per year. So sa nakikita namin doon sa mga nagsasabit ng pink sheet, so very few lang yung nakaka-attend ng training. Pero nga dahil sabi natin hindi naman limited lang sa face-to-face at online training ang ating learning and development intervention. So meron na po tayong mga choices at ito readily available po ito sa ating mga opisina. And yun nga po, so kailangan ito ay pirmado dahil yun nga, yung pagpirma ng ating supervisor at ng head ay ino-authorize tayo na mag-attend dito. So kung nag-a-attend tayo dito, relieve tayo sa ating mga trabaho. So bigyan natin ito ng kahit 1 hour a week, especially yung self-development, yung panonood ng video tutorials, yung knowledge sharing. So bigyan natin ito ng 1 hour a week para naman yun nga, ma-break yung monotony ng ating trabaho. Kasi kung trabaho lang tayo ng trabaho, magsasawa tayo eh. So learning and development provides yung motivation. At saka yun nga, provides engagement sa among employees. So, ugaliin po natin, magkaroon po tayo ng practice na gano'n. Once a week, pwedeng rotation. Halimbawa, Monday si employee A, Tuesday si employee B, and so on. So, bigyan natin sila ng 1 hour a week para undergo nitong self-development. Okay? So, i-upload natin ng Google Form. So, okay yun, no? Makikita natin yun sa PDS, no? So, pag nag-apply tayo, pwede natin i-declare yun sa training. So, lalagay lang natin doon, self-development, studied, ganyan. Tapos, ang attachment, instead na certificate, is yung signed ng advisor. Ng supervisor at ng head of unit na learning and development intervention form. Diba? So, diba, mas maraming training, mas masaya. Pero lagi po nating tatandaan, sa bawat posisyon, meron lamang mga relevant trainings na kinakount. So, make sure, yun nga po, ang trainings ay relevant sa inyong posisyon at relevant din doon sa inyong ina-apply.
Okay. So I have also here the Administrative Staff Development Fund. So kung natatandaan niyo po ay naglabas ng OC Memo number 92 series of 2023 early this, I think it was in July, hindi ako nagkakamali, no? So part po ito ng commitment ng UPLB sa atin, ano, na yun nga, suportahan ang ating professional growth and development. So kaya nga ang Administrative Staff Development Fund ay magiging available to all administrative staff. Ayan. So masaya ba ang lahat dito? Kaso yun nga, hindi siya malaki, hindi siya kalakihan, ano? Very limited. Kaya nga nag-set tayo ng criteria, kung sino nga bang eligible at saka yung mga requirements. So, ganito muna, no? Bago tayo mag-request sa Administrative Staff Development Fund, so ang sinasabi sa OC Memo 92 is all units are required to allot at least 2% of their annual budget under MOE or ASDF or kung saan mang applicable budget. So, at least 2% ay mag-allot po tayo nito. Okay? And then, yung total ng 30% of the total ASDF from the central admin budget is reserved for the conduct of training and other related activities of HRDO. So, yun nga po, kasi mandated po ang office namin na mag-provide sa inyo ng mga training. So, yun pong 30% noon ay gugugol natin para, so ang may expenses lang naman po ay yung face-to-face, no? So, 30% po will go to that. Next is, so ito po, no? So kapag magre-request po tayo ng funds sa ASDF, make sure na wala na po tayong MOOE allotment for the learning and development. Dapat nagamit na muna yon bago tayo mag-request for funding through ASDF. And yun nga, ang ating request ay subject sa evaluation and recommendation ng UPL, ng inyong units HRDC, ng ating UPLB HRDC, and of course, ni Chancellor. Yeah. So ito pa ang isa, no? So units may also request for ASDF to fund your trainings. Ano po? That will include admin employees. So in general, halimbawa ang back, nagpapa-training sila sa almost lahat ng admin on procurement. So yan, pwede po silang mag-request through ASDF. Pero yun nga po, limited din po ang fund. So, sino po ba ang pwedeng maka-avail ng ASDF? So, ito ay open sa UPLB administrative staff who meet the following criteria. So, una, kailangan permanent ka, full-time, regular employees. So, regular employees are permanent and temporary, and UP contractual, isinama na po natin. Unfortunately, hindi po natin makakasama pa ang ICS kasi no employee-employer relationship po tayo. But we're trying to, make our trainings dito sa HRDO available also for ICS para hindi naman din po kayo mahuli. Then, dapat naka-active service po kayo for at least a year, So, active service meaning you fulfill the duties of the position. Okay? Yung position mo, ipinufulfill mo yun. Pag ikaw ay without pay, so syempre, hindi ka active service noon. Will not retire within 2 years. So, syempre, yung transfer of learning ay mahalaga. So, kung magre-retire na, at syempre, hindi na tayo makakapag-re-eco. So, sayang po ang funding. And then, with at least satisfactory performance evaluation for the last 2 rating period. So, ito po ay atin pang patataasin. Gawin po natin tong very satisfactory. Kasi ito pong ASDF is a privilege, especially for those who can re-echo the training. So, by next year po ay a-amend namin yung memo, magiging very satisfactory po yung required na ratings dito. Okay po. Okay, so for individual request, okay, so kapag po government ang magko-conduct ng training, so binibigyan tayo ng unlimited fund, no? Pero yun nga, subject pa rin sa availability ng ASDF. Pero
Pagdating sa mga trainings ng private institution, so 2,000 per day lang po ang ina-allowed per participant po for the training fee. Okay. Then, nakalagay din po sa memo na yung per dime, ano po ay isi-shoulder na ng unit. Okay. So, para naman po doon sa mga units na magpapandak ng training, so pwedeng i-cover ng ASDF yung honorarium ng resource person, yung rental ng venue, full expenses, or amounting to 30,000 maximum. Ano po yung may ipoprovide sa inyo. Okay. So, bago tayo mag-continue with our discussion, no? So, syempre, excited kayo na pwede palang i-fund, fundingan ng ASDF yung inyong mga in-house training. So, titingnan natin kung paano ba yon, ano ba ang mga requirements later. I-discuss ko po yan after our 5-minute health break. Thank you. Okay, nandito na po ba ulit ang lahat? Yan. Okay. So welcome back to the Learning and Development Orientation. So let's proceed po with the discussion. Okay. So ano nga bang mga requirements for the individual request? So of course, you should have a request letter addressed to the Chancellor through channels. So kailangan mo rin ng invitation or announcement ng training. And then, kailangan mo rin ng certification from your unit na yung MOOE mo allotment for the professional development ay nagamit na. Yung number 4 naman actually, makikita naman namin to sa listahan ng mga nabigyan ng ASDF. And then number 5, so kung isang group kayo, so dapat na andun din sa letter niyo yung list ng participants, including their position and their status of appointment. And then, yung inyong IPCRs for the last, sorry for the spelling, for the last 2 rating periods, and of course, yung pink sheet. So, kailangan po yan. So, titipunin po lahat ng requirements na yan at isasabit po yan sa HRDO. Actually, doon sa memo, meron kaming Google form for that. Ano po? So, doon po actually isasubmit. Pero, so far, wala pa naman po kaming nare-receive na requests na isinubmit through Google form. So, usually, ini-email po sa akin ito. Okay? So, yun po ang sa individual training. Ngayon naman, please make sure, especially doon sa request letter, so ang requester po natin ay si unit head. So, yun nga po, indicate natin ang names ng participants. Ano yung relevance ng training sa inyong trabaho? At dapat ang inyong request ay in-endorse ng inyong units and college or office HRDC. No? And this will be subject to the recommendation of the Vice Chancellor for Administration as UPLB HRDC Chair. So, i-mini-meeting po din yan. No? So, ang atin pong UPLB HRDC meeting ay every second and fourth week of the month. Kasabay po ito ng HRMPSB. So, kung kayo po ay may mga request for ASDF, so dapat po nasa amin yung request 5 days before the meeting, para maisama namin po ito sa agenda. So, kung kayo po ay familiar sa APFC at RPFC, parang ganun din po ang proseso. So, isinasubmit po sa amin ng e-copy at hard copy at ini-upload po namin yon for agenda after ma-take ng committee, and then yun, i-inform namin kayo ng mga naging action ng committee. Okay? So, ito po yung Google form. So, to ensure na maging nakumpleto yung inyong requirements. So, meron po kaming isa-isa dyan na kung saan mag-upload kayo ng mga requirements to make sure na kumpleto pagdating sa amin. Okay. So, ito po yung route ng request. So, of course, si requester, kailangan kumpletuhin lahat ng requirements at dapat mai-endorse yun ng HRDC ng department. May endorse din ng college HRDC, and then iti-take up sa meeting ng UPLB HRDC, and after that, yun nga, decide si UPLB HRDC kung i-recommend or hindi i-recommend, and then yung magiging action ni Chancellor. So, yan po ang route. Okay.
So, yun nga po. So, personnel with approved requests are required to submit a travel report. Okay, so kung kayo mag-a-attend sa yung training sa labas, so magta-travel report din po kayo. So, kailangan hindi excessive ang inyong travel. No? So, ito po ang link ng ating foreign and local travel report. So, very simple lang naman po yung form. It can take you just around 5 minutes to complete it. Yeah. So, dapat 15 days after completing the training. So, makapag-fill out po kayo niyan. And then, yun nga. So, ang inyong unit head ay pwedeng i-require kayo. So, actually, dapat i-require na yung re-echoing. Para hindi naman po masayang yung investment sa inyo. So, i-re-echo nyo po yun sa inyong office. Sa inyong mga colleagues. Okay? So, para naman doon sa magkakonduct ng in-house training, na pwede rin sa ibang admin sa labasan. So, sabi nga natin, pwede naman kayong mabigyan ng funds. So, for the payment of the honorarium of the resource person, food, rental ng venue, or equivalent of 30,000 pesos subject to the availability of ASDF. So, ito po yung requirement. So, pag tayo po nagpapatraining, sabi ng civil service, dapat may documentation po yan para maging legit po yung ating mga certificates na ipinamimigay. Hindi pwede yung common na pag-isipan lang natin na, okay, training tayo dito, and then that's it, and we give certificates. But we don't do the pre-test, we don't do the post-test. Wala tayong plan ng activities. So, kailangan po natin yun. So, this might be a big challenge for individual UPLB unit. Ano po? Pero, tutulungan po namin kayo. So, ito po yung mga requirements, no? Kailangan mag-request pa rin tayo ng funding through the chancellor through channels. Plus, dapat po meron tayong training proposal and training design. So, yan po yung hihingi namin sa inyo kasi kailangan din namin, kasi nga sabi natin, 1 training per admin per year. So, para po makuha namin yung data na yon. So, kaya kailangan po namin dito. Yun. So, yung sa training design naman po, sa training design, let me just share something. So, ano nga bang laman ng training design? So, later on, magkakaroon din po tayo ng workshop on this. Para maging properly guided po ang mga units sa paggagawa ng training design. So, it should look like this. Nakita na po ang screen ko? Okay. So, this is a sample template ng training design. So, of course, you have your training title. So, nandito po siya. May rationale. Bakit kayo magpapatraining? Anong objective nyo? Ano bang inaasahan yung output sa inyong mga attendees? Anong training type? Ito po ba ay webinar, face-to-face? Sino ang resource person? Ilang hours ito ipo-conduct? Kailan? Sinong mga target participants? Ilan ang participants? Sinong training management team nyo? Saan kayo mag-hold ng training? Ano ang kailangan yung equipment, materials, may handouts ba? Yung fund allocation, so naka-specify din po dito. Ano yung mga module or course content ng iyong training at kung paano nyo siya i-evaluate. So you should have pre-test, post-test. So dapat nagko-conduct din kayo noon. And then i-analyze nyo rin siya. So, tuturuan namin kayong magawa yan. So, siya yung program of activities at ano yung mga kailangan yung documents to prepare. So, this must be prepared by, of course, nga po, kung may, ito yung magiging challenge sa ating mga units, no? So, pag magsusulat, no? Karaniwan kasi reps ang gumagawa ng sulatin, no? Pero, yung iba namang admin na may talent, kung may kakaya na magsulat, pwede po sila ang matap natin para dito. And this must be approved by or endorsed by your unit head and your college or college dean or yung inyong vice chancellor. So ito po ay isinasubmit sa amin. So para makita namin na tama yung ipapatraining. So i-review po ito ng HRDO plus ng HRDC para sa inyong fund.
So, yun po ang training design. Okay. So, after ng training, so, syempre, kung may request at naaprubahan, syempre, meron ding documentation. So, kailangan nyo magkaroon ng full training documentation report within 30 days after the conduct of training. So, ito yung post-training report. So, base doon sa training design, sa plan, ano ba yung naging actual na naging flow ng conduct of training. Okay, so, ito po ay sasubmit sa amin. So, for individual request, so may mga conditions dito, hindi naman kasi basta-basta tayo makakapag-request, no? Kasi nga, we ensure the commitment of those attendees. So, kung merong individual na mag-request ng funds, so they are also required to attach a pledge ng admin training. So, sinasabi lang dito sa pledge na ito na, yun nga, naintindihan ko ang aking inatenan, na i-share ko ito sa aking mga kasamahan. Nakita niyo po ba ito? Ito ay attachment natin. Okay. Share natin. So, ito po yung pledge. So, solemnly pledge my unwavering commitment. Ayan. Nasa unahan pala yung commitment na yan. So, not only for professional growth. So, dapat pag nag-attend, magpa-participate. Hindi basta na andoon lang para makakuha ng certificate. Yan. So, sabi rin dito, yan, I pledge to share knowledge, insights, and best practices gained. Okay, and then, yun nga, kailangang makomplete ang training. Tsaka yun nga, maging isa kang asset sa iyong unit. At saka yan nga. So, dapat i-confirm mo, i-affirm mo yung iyong dedication to personal excellence, professional growth, and collaborative learning. Okay, so ito ay isa-sign ni requester. Ang witness niya ay si supervisor, si immediate supervisor, and si unit head. Okay. So, yun yung pledge. And then, yun nga po, kung ang isang empleyado ay mag-fail, doon sa kanyang pledge. So, meron po itong parang return service eh. Instead of return service, so kung siya ay magre-resign kaagad-agad, so he or she has to repay the total amount of funds provided from the ASDA. Okay. So, ganun po yun. Okay. So, I guess that's it.